niregalo sa inyo ng tiyahin nyo, ng mother-in-law nyo, or kung tinanggal nila yung nail polish ko. Kaya guys, You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. hello everyone! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ito ay request naman ng aking mga kaibigan na buntis dito sa Turkey. They asked me kung ano ang mga dapat nating dadalhin pag tayo ay manganak na. So ito guys ay depende sa inyong sitwasyon at depende din sa kung winter ba or summer kayong manganak. So anyway, i-explain ko sa inyong lahat. So but before we start, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Malay nyo, ang susunod kong video ay para sa inyo. So, ayan guys. So, first of all, I would like to say thank you sa aking mga subscriber at sa mga nagsusupport ng aking mga videos. Ayan, thank you so much, Sisi, sa inyong lahat na nanonood. Ayan, at sa mga nakausap ko na rin at medyo naging friendship ko na rin. Ayan, thank you so much sa all-out love and support sa aking mga videos. Ayan, and I wish and I always pray that God bless you more. Ayan guys. So, ito guys, ang video na ito ay nirequest sa akin ng mga friends ko dito at nagsabay-sabay pa talaga silang mabuntis. Ayan guys, at saka alam nyo guys, buntis sila, puro babae. Ayan, hi and hello sa inyong lahat. Ayan, alam kong nanonood kayo ng aking mga vlog. Kayo, silent viewers ko lang kayo. Ayan, thank you so much sa inyo mga sisi. Ayan guys, so first, ang gawin niyo guys, please collect all possible things na kailangan ninyo. Kasi, syempre, hindi ko alam kung ano ang mga situation ninyo pag manganak kayo. So, but ito ay general sa lahat ng mga nanganganak na mga dinadala nila sa hospital. Kahit saang bansa, basta nanay ka at manganganak ka, ito talaga ang dadalhin mo sa hospital. So, ito guys, unang-una, ano ang mga dapat dalhin sa hospital para manganak? Ayan, so number 1 guys, baby set clothes. So, baby set clothes, yung pang newborn na damit na so, ano ba tawag dito? Yung parang may siya sa loob, yung parang may open siya guys, open siya na hindi na kailangan tali-talian kasi mahirap guys na i-ano nyo si baby kasi medyo pa siya ng tawag dito, sobrang lambot pa ng mga katawan, no? Parang baby pa siya. So, parang lang siya guys, yung parang ganun lang siya. Tapos mayroon siyang pag winter guys, syempre malamig. So, mayroon siyang long sleeves, tapos itatali dito, ayan, tapos itatali din dito, ayan, tapos tali din dito sa kabila sa loob. And then, meron kayong sombrero. Set na yan siya guys, no? Sombrero, tapos gloves niya, tapos medyas niya. So, pag winter guys, magdala kayo ng extra na kumot or tawag dito, yung pang-cover sa ulo guys. Ayan, ipakita ko nga sa inyo. So, ito guys, yung sombrero, ito yung ilalagay sa ulo ni baby. Ayan, tapos irarap siya. Yan. So, alam nyo na yan kung paano i-wrap. Kasi, syempre, pag kahit unang nanay pa kayo, alam na ninyo yan kung paano i-wrap. Kasi, parang nasa skills na ng mga nanay yan, na kung minsan, paswerte-swerte na lang, pero tama din. Ayan guys, so itong dalhin nyo guys, pag winter guys, ito lang ang dadalhin ninyo, okay na to. Kasi mainit. Tapos, pag winter naman guys, kung meron kayo nito guys, ayan, kung mayroon kayo nito guys, dadalhin din ninyo to kasi malamig, sobrang lamig. Lalo na pa sa mga city na nag-snow like Istanbul, Ankara, at sa mga mataas na mountain na city kung nasaan kayo. So, ganito guys. Or kaya, pag binigyan kayo ng mga biyanan nyo, kasi mga biyanan nyo, mahilig yun ganito, magansilyo-gansilyo.
Ayan. So, meron si baby nito, blue, tsaka ano, pero yung blue ngayon, ginagamit niya ngayon kasi medyo malamig na ngayon, no? So, ayan. Ito yung ginansil. Ginawa lang to ng tiyahin ng asawa ko, guys. Ginawa lang to. So, ayan guys, ito yung mga dadalhin ninyo pag winter na either lang to guys ha, ito or ito. Hindi ko sinabing dalhin nyo lahat ng kumot. Either lang guys, for kay baby, para kay baby ha, either lang. Ito na ginansilyo ng mga niregalo sa inyo, ng tiyahin nyo, ng mother-in-law nyo, or kung wala kayong gansilyo, bumili kayo ng ganito para hindi magiginawan si baby kasi winter, baka frostbite siya ba? Ayan, so kailangan talaga makapal. So, at saka guys, pagka after nyan guys, teka, kudigo. Pag kudigo mo na sinday, nawawala na yung utak. Pagod na pagod ako guys kasi galing kami sa labas kanina, Sunday today. So, nag-family day kami kasama ko sister-in-law ko. Ayan, na-chismis na naman si Inday. Ano nangyari today? Sobrang busy at pagod. Ayan. So, ayan guys. So, yan ang dadalhin yung kumot. Pag winter na, pag summer naman guys, baliwala na ito. So, this is only for winter. So, at saka dala kayo guys ng extra clothes ni baby. Kasi, malay mo, kasi guys, dito sa Turkey guys, hindi na nila pinapaliguan ng bata. Hindi nila nililinis masyado. So, nagkakaroon, pinupunasan lang nila ng wet wipes, yung mga dugo-dugo. Si panganay ko, pagbigay pa sa akin, may dugo-dugo pa guys, yung ulo, yung mga ano niya, yung dito sa leeg niya, may dugo pa. Tapos, ako naman, para akong aswang. Panay akong ganun. Inaamoy ko kung mabaho ba. Pero yung una palang labas na guys, hindi siya mabaho. Pero mga after na yung mangitim na yung dugo guys sa damit, medyo may amoy-amoy na siya. So palitan kasi mabakterya at saka marumi. So palitan na ninyo yan guys. Ipunasan ninyo ng wet wipes buong katawan. Especially pag winter guys, talagang malamig. So punasan nyo lang ng wet wipes yung bata at mabilisan lang din kasi para baka giginaw yung bata. Ayan guys, so complete na yan siya guys, newborn na damit, tapos pajama, tapos sombrero and gloves, tapos medyas. Mayroon naman binibili na newborn set na mayroon. So magdagdag kayo niyan, especially pag winter dahil araw-araw ninyo ginagamit yan. Ayan, so ayan guys, so number 2 naman, number 2, itong bath towel na sinasabi ko. Ito na explain ko na guys yung number 2, no? Ito bath towel to wrap. Ayan. Si baby umiiyak. Saglit. Ayan guys, so number 2 guys, yung towel. Ito na yung sinasabi ko kanina, no? Ito yung number 2. So, ayan, proceed tayo sa number 3. Ay, nako, ewan. Kagahod sa akong kapitbahay ng mga bigaon. Ay, number 3 guys, newborn size diaper for baby. Ayan guys, newborn size diaper para sa inyong anak. Syempre, any brand na gusto ninyo, feel nyo, yan, depende sa inyo. Pero ako guys, ang gamit ko guys, sa newborn kay baby is, kay panganay ko is Prima na newborn. Then dito kay kay baby ko, yung pangalawa ko, ang gamit ko na newborn ay Sleepy. So ayan. And number 4 guys is adult diaper according to your size. Ayan, so adult diaper guys, according kung gaano kalaki, small, medium, large, XL, so it's up to you. Bali, sa akin guys, nagamit ko 3 pieces. Bali, sa isang pack na ano yan guys, meron yata sila na 4 pieces na adult diaper. So, parang 3 pieces lang ang nagamit ko. Ayan, thank you so much pala kay Inday Waray Bisdak. Hindi na ako nakabili guys dahil meron siyang natira noong nanganak siya sa pangalawa niyang anak. So, bali 1 year gap lang dito kay baby ko. So, may natira siya. So, binigay niya sa akin yung 3 pieces na yun. So, tamang-tama talaga guys. Kasi malakas yung dugo ko guys nung paglabas. So, ayoko yung lagi akong palit ng palit dahil masakit na nga yung hita mo.
tapos panay ka pa galaw-galaw, parang hindi talaga comfortable. So, mas comfortable ako na naka-diaper dahil hindi ako laging nakatayo para magpalit. So, kasi pag napkin lang, mabilis siyang mapuno. Tapos, nakalabas-labas pa sa mga hita-hita natin. Ay, ayoko niyan. Parang, basta, gusto ko guys malinis at saka ayokong tinatagusan ako. So, nag-diaper ako, 3 kasi malakas nga talaga yung dugo ko. Pero, I heard sa iba guys na hindi hindi na sila nag-diaper. Bali ano lang gamit nila, overnight na, yung mahaba guys na napkin na overnight. Ano ba tawag dito? Basta yung extra wide siya na overnight na napkin, yun lang ang ginamit nila. Pero ako guys, hindi ako comfortable. So, depende sa inyo guys, no, kung okay lang sa inyo. Pero ako hindi ako comfortable. Adult diaper talagang ginamit ko, size, small size na adult diaper nung kay panganay ko dito na ipinanganak ko, adult diaper din ang gamit ko. So, tapos ito kay baby, ayoko nang matatagusan ako, ayoko nung panay palit ako, ayoko yung panay liki ako, baka may tagus, ganun. Ayoko, gusto ko comfortable ako na wala akong may maano. So, adult diaper talaga ang ginagamit ko. Pero, depende sa inyo guys. But for me guys, suggest ko talaga, mas maganda, pag una pa lang guys, adult diaper ang gamitin nyo kasi malakas talaga yung dugo. Kaya, para comfortable kayo, hindi kayo panay palit kasi syempre masakit yung bilat nyo, especially may tahi, masakit kaya. Yan, pag naano na yung tawag dito, yung gamot. Kahit nga guys, feeling mo para kang pagkatapos mo mga anak guys, feeling mo para kang binugbog ka ng asawa. Hindi naman ang bububog yung asawa ko guys, no? Pero feeling mo talaga guys, binugbog ka. Kasi alam nyo guys, noon, bata pa ako, nag-aral ako ng Kung Fu. So, nandun yung bugbugan sa amin kasi may sparring. Kaya feeling ko talaga guys, nung after akong nanganak, parang binugbog talaga ako. Ang sakit-sakit ng dito ko, yung mga katawan ko. Tapos, pa guys, lumulobo ka sa gamot na ini-inject sa'yo. Kunyari, ini-injectionan ka ng tawag dito, yung para sa sakit. Alam nyo guys na lumubo yung mga mukha ko pagkagising ko, ganun. Parang ganun na. Tapos yung mga dito ko guys, lumaki yung mga paa ko, lumaki after ko nanganak guys. Lumaki siya. Oh my God, sabi ko, ano ba to? Hindi na magkasya yung sapatos ko. Basta kaya guys, bumili kayo ng kung extra guys, may bumili kayo ng sapatos na medyo malaki. Kung example, size ng paa mo is 35, bumili ka ng sapatos na 36. Kasi may medyas pa yan. Kasi pag nanganak ka, lulobo. Dati naalala ko dito kay panganay ko guys, nakachinelas. Nakachinelas ako na yung parang Crocs na chinelas. Yan ang ginagamit ko kasi malaki siya, no. Winter yung guys, naka-Crocs ako tapos naka-medyas lang ako ng makapal sa Crocs ng asawa ko. Kasi guys, hindi magkasya yung mga sapatos ko sa akin. Ayan, buti na lang ito kay bunso. Meron akong sapatos na medyo malaki na talaga sa akin. Kasi nga, lumaki na talaga din ako. Pero, at least, nagkasya pa sa paa ko na lumaki. Ayan guys, ang ninyo guys, medyo malaki yung sapatos. No? Siyempre, lumalaki tayo pag nabuntis, tumataba tayo. Ayan guys, so number 3. Ayan, so number 4 guys, adult diaper. Ayan, okay na. Then number 5 guys, napkin. Magdala din kayo ng napkin kasi malay mo, yan ang magagamit mo in the second day. Kasi guys, kung minsan, sa hospital, pag example, weekend ka ng anak, for example, nanganak ka ng Friday in the afternoon, or kaya Friday 10 in the evening, so next in the morning is Saturday, and then next is Sunday. Kasi guys, Saturday, Sunday, walang doktor. So, bali Monday ka pa i-release. Kaya kung mamalasing ka talaga guys, at manganak ka ng Friday in the evening, like 10 in the evening, or Saturday ng 1 a.m. Gaya kay panganay ko guys, Saturday ng 3 a.m. ko siya pinanganak
Saturday ng 3 a.m. So, natulog pa kami ng hospital ng Sunday kasi walang doktor magre-release sa amin. So, natulog kami ng Saturday morning kasi Saturday 3 a.m. siya lumabas. Then, Sunday, ayan. At saka ang hirap kasi walang may magbabantay sa'yo. Hindi, bawal yung lalaki kasi dapat babae lang kasi pag public hospital guys, bawal talaga kasi nga, 'di ba, Muslim country. Bawal ang lalaki sa labor, sa delivery room, o kaya sa mga kwarto na bagong panganak lang. Ewan ko, asawa mo naman 'yun, Diyos ko Lord. Ano ba 'yan? Yung mga doktor nga nila sa Bilat puro lalaki din naman. My God, ano ba 'yan? Di ko to talaga maintindihan yung system nila dito. Pero okay lang naman guys. Pag public, pag private naman guys, pwede yung asawa ninyo. Pero pag public guys, hindi pwede. So maghanap kayo ng kasama ninyo na babae. Ayan, dapat marunong din mag-English guys. Ayan, and then number 6 guys, thick blanket. Guys, ito na yung sinabi ko kanina, no? In-explain ko na sa una nyo. Ito, yung thick blanket. Ayan. And then number 7, wet wipes. Ayan, wet wipes, importante talaga wet wipes sa lahat ng oras, pampunas ng everything. Pampunas ng everything, ayan. And then number 8, magdala kayo ng toothbrush at toothpaste, baka kasi mag-overnight kayo, weekend kayo makaano doon, mag-overnight kayo sa hospital, so magdala na kayo ng toothbrush at toothpaste. Ayan, so, and then number 9, extra clothes for mama, and socks if winter, and jacket. So, kung winter guys, magdala kayo ng makapal na jacket, malamig, and then, extra clothes nyo. Ayan, so, magdala kayo ng extra clothes ninyo. Ayan, and then number 10 guys, more water para lumabas yung inyong gatas. Ayan, si baby ko, nagising na. Come here, Ash, come. Get, mommy. Ayan guys, siguro si baby natakot. Dahil wala ako sa niya guys, sa tabi niya. Dahil kanina pumunta kami ng zoo. So, baka natakot siya sa camel kasi ang laki. O kaya baka nagulat lang siya ba. So, ayan. And then, guys, you must pick the name for your baby. Ayan. Kailangan talaga guys, may pangalan na kayo sa anak ninyo dahil pagdating sa hospital, pag naglabas na siya, tatanungin kayo ng doktor, anong pangalan ng baby mo? Kasi ilalagay dito sa bracelet. May bracelet kasi sila dito guys na ilalagay. So, for example, lalagyan nila ng pangalan ni baby. No? For example, pangalan ng baby mo, Ayas, and then last name ng asawa mo. So, ilalagay nila sa para hindi magkaanuhan ng baby ba. Safe naman siya kasi paglabas sa tiyan mo, kukunin na siya ng nurse, tapos linisin, lagyan ng damit, and then dadalhin niya sa room kasama mo. Pag public yan siya guys, pag public. O kaya meron silang nilalagay na yung parang green cloth. Yun lang ang ilalagay nila, ipalibot dun sa baby. Tapos pagdating doon sa room ninyo, ikaw na mismo na nanay ang magpapasuot kay baby. So, yan ang nangyari dito kay bunso ko. Pero nung kay panganay ko naman, sila nagpasuot. Hiningi nila yung damit sa asawa ko sa labas na naghihintay. Tapos, yun, sila nagpasuot ng damit kay panganay. Yan doon sa boardroom. Dito naman sa Kusyadasi, guys. Sa Aydin, nung nanganak ako dito kay baby, hubad pa siya. Inano lang nila ng towel. Tapos, tapos hinatid kami sa room. And then, nung sa room na, ako na nagpunas kay baby at saka naglagay ng damit ni baby. Ayan. So, and then, guys, nililista ko guys para hindi ko makalimutan. Ayan, nail polish. Kailangan guys, pag pumunta kayo ng hospital, pag manganak kayo, no nail polish. Walang may nail polish. Hay nako Lord, alam nyo guys, nung ipinanganak ko si baby, so nag-Christmas party kami. So ang theme namin nung Christmas party ay green. So lahat kami naka-green. So nag-nail polish si Inday ninyo ng color green. Para na and then that time na yun guys, nung pag-uwi na namin dito mga 9 in the evening, yun na, nag-na yung tubig ko. Tapos sabi ko lang, mga anak na ako, cool. 'Di ba parang pa siya, next sa January pa siya dapat lumabas nito. 8 months lang siya.
Tapos, yun na nga, so nanganak ako ng 26 na. So, bali Sunday na yun siya ng 3 a.m. Grabe yung pasakit ko from 9 to 3 a.m. dito kay baby, no? Gusto pa nga nila ito cesarean dahil nga 8 months lang siya, pero nagsabi doon ng doktor na isa na yung marunong mag-English na hindi kaya niya yan na i-normal kasi maliit ang bata. Tapos, normal naman yung una niyang anak. Isisarya natin kung mahina niyo yung heartbeat ni baby. So, nilagyan nila ng aparatos yung tiyan ko para marinig yung heartbeat ni baby all the time, kung humihina ba o hindi. Kasi pag humihina siya, na matagal na siyang nasa loob ng tiyan ko, tapos hindi pa siya makalabas-labas, syempre, hiwain na talaga yung tiyan ko. Pero okay naman, nairaos ko naman siya in the 3 in the morning. So, ayan guys, 3 in the morning guys, bali, yun na siya. Before ako manganak guys, no, naka-labor pa ako, sakit-sakit na ng tiyan ko, buti yung sister-in-law ko nandoon lagi sa tabi ko. So, ang ginawa nila guys, yung mga nurse, binigyan nila ng acetone yung sister-in-law ko, at saka cotton. Pinatanggal yung nail polish ko guys. Pinakuskus kay sister-in-law ko yung nail polish ko, nag-green. Sabi ko, my God, di man lang nila ako pinayagan na gumanda sa araw ng aking panganganak. Tinanggal nila yung nail polish ko. Kaya guys, pag kabuwanan na ninyo, huwag kayong mag-nail polish kasi baka hindi nyo alam na lalabas na para si baby niyo. Pagdating nyo sa ospital, magkukuskus pa kayo ng kuko nyo. Tanggalin yung kulay sa kuko nyo. Kaya huwag kayong mag-nail polish. Tatanggalin nyo yung mga earrings nyo, yung mga tawag dito, wedding ring nyo, lahat ng mga alahas, accessories nyo sa katawan, tatanggalin yan. Walang may titira sa inyo kahit eyeglass. Pati eyeglass ko guys. Walang titira sa inyo guys. Talagang, talaga kayo. Walang may matitira. So, ayan guys. So, huwag kayong mag-nail polish. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa atin, parang okay naman, no? Okay ba? Sino ba ang nanganak sa atin sa Pilipinas na may nail polish? Paki-comment naman dyan na okay ba sa atin ang may nail polish na manganak? Kasi dito hindi pwede. Pinapatanggal sa'yo. Yeah, di ba kung wala yung sister-in-law ko, Diyos ko, sumasakit na nga yung tiyan ko, nagukuskus pa ako ng kuko ko. Ay, Ginoo ko, Lord. Ayan guys, so ang sabi ko, magdala kayo ng babae sa inyo pag private, pag public hospital, magdala kayo ng babae na yun ang mag-alalay sa inyo sa loob dahil hindi pwede ang inyong husband na pumasok doon sa labor room. So dapat babae lang, ayan. So sa private hospitals naman guys, okay lang yan na kasama mo yung asawa mo sa panganganak, kahit makita pa nga niya yung paano lumabas si baby sa velat mo, no? So, basta pag private, kasi binayaran ninyo yan guys ng bonggang-bongga. Kaya, okay lang din sa kanila na bonggang-bongga din kayo nandun at manood ng panganganak ng asawa mo. Kasi, binayaran din ninyo yan ng bonggang-bongga, diba? So, ayan guys, and drink more water guys. After mo manganak, drink more water kasi hindi pa masyadong lalabas yung gatas. More water, eat pears, banana, and soup if possible na maka-order kayo sa labas. Nung kay panganay ko guys, hindi kami pinayagan na magdala ng pagkain sa loob ng room. Hindi kami pinayagan. So, ang kinakain ko lang doon guys ay pagkain ng hospital. So, may soup, may mga makarna. Yung makarna nila, yung parang sa atin spaghetti. Tapos, pero plain lang siya. Lagyan mo lang sa asin, ketchup. Ano ba yan? Hindi ko makakain ng mga ganyan. Oy, tapos may soup naman sila na mga lentil soup nila. Yung mga ganun. Tapos, olives, basta hindi ko na feel ang mga pagkain nila, ayoko na explain, bala na kayo dyan. So, ayan guys, yung ninyo guys, if possible, ito naman guys, kay bunso ko, okay naman na magdala ng pagkain sa loob. Yung asawa ko, order lagi siya ng soup, na mergy mix soup, lagi ino-order niya, para na makakain ako ng soup, kasi wala pa akong gatas, grabe, wala talagang laman. Ito na siguro guys, pag matanda ka na, no, matagal lumabas yung bata, pero
ang sabi ng nurse doon, ipasipsip lang ng ipasipsip. Kasi baka after 2 to 3 days, lalabas na yung gatas na yan. Pero, medyo matagal siya guys na lumabas. Tapos ayaw din nila ipapowder si baby. Sabi ko, magugutom na tong baby ko. Pero, alam mo guys, busog na busog siya kasi galing kami sa Christmas party. Siguro ang dami niyang nakain. Alam niyo naman si lola niyo, pag nag-start na siyang kumain, wala nang tigil-tigil. Gaya lang pag-start ko nang mag-dak-dak-dak-dak dito, hindi na rin ako nakatigil-tigil. Ayan guys, so, and then, get ready for for other bag if in case you will late, if you will, ano ba tong sinasabi ko? Ayan guys, so mag-ready kayo ng extra bag na may lagay na damit ninyo, damit ni baby, extra diaper niya. Kasi baka nga, pag weekend ang inyong labor, manganganak kayo ng weekend, so hindi kayo makaalis ng until Monday afternoon ng releasing. Pipirmahan kunyari ng doktor ng 12 noon, tapos 1 p.m. pa kayo lalabas, o kaya afternoon na 5 p.m. na kayo lalabas kasi marami pang checking. Gaya dito kay baby ko, grabe pa ang checking namin nung Monday na paglabas namin. May ears checking, may eyes, may yung pitoy niya pinisa-pisa pa kung may parang may bilog-bilog, kung wala, kasi kung wala parang may problem siya. Dapat mayroon siyang parang maliit na, ano tawag sa itlog ba? Yun. So, nag-check kami ng eyes. Sa eyes niya pala, hindi pa. Mga after 2 months ata siya, yung check yung earrings niya kung makakarinig ba siya. Tapos nga yung pitoy-toy niya, tinignan ng doktor, tapos kiluhin siya, kung gaano siya kabigat, tapos basta nilagay din siya doon sa kung ano-ano pa mga pinagagawa nila, checking nila guys. Kaya maraming checking, kaya hindi kayo makakalabas kaagad kahit nirelease na kayo ng doktor. Kailangan matapos niyo yung checking na yan. Kasi para na rin yan kay baby, malaman nyo kung may diferensya siya o wala. So, may mga pa-blood test pa sila guys. Like for example, Sarilic, yung yellowish. Ano ba tawag sa atin yun? Yung mag-yellowish yung baby. Pag mataas siya guys, may problema din. So, ang guys, lahat ng checking na yan bago kayo lumabas, maanuhan ninyo, maranasan din ninyo. So, hindi pa nga, anong tawag dito, yung pagod na pagod yung katawan mo, pati isip mo, walang rest. So, para ka na talagang mababaliw. And the start pa lang guys, sa beginning pa lang ng panganganak guys, parang papasukin ka na ng postpartum depression dahil parang ang dami mo nang ginagawa, iniisip, tapos wala ka pang pahinga. Ayan. So guys, ito lang guys ang masasabi ko sa inyo at maiba-vlog ko for today. Ayan, thank you so much sa mga inyong support. Have God bless all sa inyong lahat. Ayan, so ito na nga si baby guys. Oh. Hindi siya makatulog guys pag hindi ko siya katabi. So ayan siya. Hindi siya makatulog. Love na love niya si mami niya. Hindi niya iiwan. Ayan guys, thank you so much guys. At see you sa next vlog ko. Ayan, thank you so much sa inyong lahat na nagsusuporta. Bye-bye. Ayan, pagod-pagod na ang inyong lola. Ayan, see you next time. Ayan, bye-bye.